For today's video, nagluto nga pala ako ng chicken na laking at naghawak sa kasal yung nanay at tatay ko. Kaya naman tara't samahan nyo kami sa aming panibagong araw. Dini nga sa amin, rice is life talaga at hindi nga raw aring kumain kapag walang kanin. Kaya naman eto at nagsayang na nga muna ako ng mahigit 2 gatang na bigas at pagkatapos sinapawan ko pa nga nitong ilang piraso na saging na saba at kakoy maigid din nga ni aring mameriendahin. Kasarap din nga ni aring mamerienda at talaga namang mabigat din yan sa tiyan kaya naman panlaban din talaga yan sa gutom. At eto nga, nung luto na nga ang sinaing ay luto na rin nga itong sinapaw natin ditong saging sa ibabaw ng kanin. Kaya naman naumpisan ko na rin nga ang pagluluto ng aming ulam at eto nga pala ang alutuin ko ngayon yung inatawag na chicken ala king. Chicken breast part nga pala itong gagamitin natin sa pagluluto ng ganito. Bali, ang una ko nga palang ginawa diyan ay pinagpipit-pit ko nga lamang itong chicken para lumambot at mas mabilis din nga ning maluto. Bale, eto na nga pala lahat yung natadtad kong chicken at ngayon naman ay gagawa na tayo ng ating fore coating. At dito naman sa isang malinis na mangkok ay naglagay na nga pala ako diyan ng 1 cup ng harina, cornstarch, asin, paminta at saka ng 10 pirasong piga na kalamansi. Naglagay na rin nga pala ako diyan ng 1 pirasong medium size na itlog at pagkatapos tinubigan ko na at tinalo-halo hanggang sa makuha nga yung tamang lapot. At kapag ganitong malapot na, saka naman natin nilalagay isa-isa etong pinitpit kanina nating chicken. Bali, mamarinate nga lamang natin yan ng mahigit 30 minutes o higit pa para mas kumapit at lasang-lasangan dito sa manok. At makalipas nga mahigit 30 minutos natin pagmamarinate, eto nga at sisimulan na rin nating i-coat dito sa ating breadcrumbs. Eto nga ay para mas masarap at mas crunchy kapag kakainin na. Napakasimple din nga lamang nitong gawin at tamang-tama sa mabilisang luto. At ayan, at pagkatapos ng makoat ang lahat ng breadcrumbs itong ating chicken ay uumpisa na rin nga natin ang pagpiprito. Sa mahinang apoy nga lamang natin ipiprito-prito para maging maganda nga yung pagkakaluto at nang hindi rin nga kagad masunog yung pinakang ibabaw. Dati-dati kapag kumakain nga kami sa labas, kadalasan ganito din talaga yung mga ino-order namin. Sabi ko nga kaya rin palang gawin din sa bahay, mas nakamura na ay nakatipid pa. Bali, piprito-prito nga lang natin yan hanggang sa maging golden brown na yung kanyang kulay. At kapag ganitong luto na ay pwede na rin nga natin hanguin at patigisin ng mantika. Siyempre, kulang ang ating chicken ala king kapag walang sauce. Eto nga, inumpisan ko na yan sa pagtutunas nitong butter at pagkatapos ay nagisa na rin nga ako diyan ng bawang. Yung tipong kahit nasa bahay ka lang, gawin nating espesyal bawat pagkain ihahayin natin. Ayan nga, at naglagay na nga pala ako diyan itong harina at saka ng evaporated milk. At para nga sa pampalasa, naglagay lamang ako diyan ng kaunting asin at saka paminta. At pagkatapos, sinunod ko na rin nga kaagad ilagay itong maliliit na gayat ng carrots. Bali, pakukulukuloan nga lang natin ng kaunti hanggang sa maluto-luto nga yung mga carrots. At pagkatapos, sinunod ko na rin nga pala kaagad ilagay itong all-purpose cream. Nako, ay kahit etong sus pangalaang man din mga mare ay talagang mang panalong-panalo na at sarasa pa lamang ay ulam na. At para mas extraordinary ang ating chicken ala king, syempre hindi natin pwedeng makalimutan ang ating Jolly Whole Corn Kernels. Hindi lang pang merienda, pwede rin idagdag sa paborito nating ulam para mas masarap at mas masustansya. Tapos, easy open can pa. At eto, gamit nga ang butter, ay gigisa-gisa nga lang natin ito ng kaunti hanggang sa medyo maluto-luto. At ayan, pagkatapos ng maluto lahat, ay ginayat ko na rin nga itong chicken. Grabe sa lutong at sobrang juicy rin talaga ng pagkakaluto. At dahil tingin pa nga lamang ay mukhang nakagutom na, eto nga at nagayin na rin nga ako. Abay, kahit nga sa simpleng pagkain ay mas nagmumukhang may sasarap dahil nga sa Jolly Whole Corn Kernels. Ako bilang nanay, dapat nga raw madiskarte tayo. Kahit mga simpleng hahayin ay dapat hindi lang masarap kundi masustansya pa. Dahil yan ang Jolly Love. Yung tipong kahit mapagod din talaga yung pagluluto, kapag nakita mong nasarapan at nagustuhan nga nila yung niluto mo, talaga namang papawi yung pagod mo. Ano pa nga itong 2 musmus ko na talaga namang napakahihilig kumain. Pati na rin nga itong panganay kong si Ate Queenie ay manang-mana talaga sa akin na mahilig din talaga dito sa Jolly Whole Corn Kernels. Hindi nga lamang namin yung pinapansahog sa mga pang-ulam namin ay kadalasan talaga ay may snack din talaga namin yan at meriendahin. Using Jolly Whole Corn Kernels ay mas naging extraordinary ang mga inihayin nating pagkain. Kaya yan, kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. At dahil maghahawak nga sa kasal etong nanay at tatay ko, ari nga po at hinatidan na rin sila ng sabit. Dito nga sa isang basket ay merong kasamang isang plastic na suman, merong isang plastic na kalamay, tapos merong 15 kilos nitong karning baboy. Kompletos ricados na rin nga man din at may kasama pa nga niyang toyo, may suka, may banana ketchup, may sibuyas bawang, ay kakuman din ay alutuin na nga laang. Dini nga ni sa aming probinsya mula noon hanggang ngayon ay talaga namang buhay na buhay pa rin nga yung ganitong pagsasabit o pagre-regalo ng mga ikakasal sa kanilang mga ninang at ninong at ika nga ay nagasabit. Kaya naman
naman toong pinaghahandaan talaga yan ng lubusan ng mga ninang at ninong. Katulad na nga lang nitong nanay ko ay talaga namang nagpaayos pa nga at nang siya daw ay magmukhang may abang sabit. Tuwang-tuwa din naman nga rin mag-asawa at ika nga isang karangalan din naman nila ang makuha nga ng ninong at ninang nitong mga ikakasal. Eto nga at pagsapit ng 2:00 ng hapon ay naandito na rin nga kaagad sila sa pagdadausan nga ng seremonya ng kasal. Padalawang beses na rin nga naghawak sa kasal etong nanay at tatay ko at talaga namang tuwang-tuwa din naman nga sila kapag kukuning ninang at ninong. Sa tunay din nga rin kapag rin nga inakuha silang ninang at ninong talaga namang ilang buwan din nga nilang inapaghandaan. Katulad na nga rin lang nung huling anihan namin yung ibang palay nga hindi na ibinenta ng tatay ko para kapag ganito nga ning malapit ng ikakasal saka lamang pagbinta at ika nga yun ang kanilang pangsabit. Eto nga at pagkatapos ng seremonya ng kasal ay dumako na rin nga kami kaagad dito sa wedding reception dito nga ni sa lugar ng parting babae. Eto nga at pagkarating ng bagong kasal kagaya pa rin nga ng sinaunang tradisyon at paniniwala ay humahanap nga sila ng barya dito nga ni sa isang bilaong punong-puno ng bigas. Sabi nga ika ng mga matatanda sa una ang pinakamarami daw mahanap na barya ay siya daw magpapasok ng malaking halaga sa pamilya. Nakakatuwa rin nga itong makabagong aktibidad at ayan bago nga makalapit itong groom dun sa bride ay kailangan nga ring mabuo itong money bridge. Kilagay-lagay na rin nga ako diyan na mapabilis nga ring mabuo at kahit papaano ay makatulong na rin dito sa unang hanap buhay ng bagong kasal. At ayun nga at pagkatapos makabuo nitong money bridge ayan nga at naglakad na rin patungo dito papalapit itong groom din nga ni sa bride. At rin na nga ho ang mga ninang at ninong na talaga namang posturang-postura ay kakoy dinaan nga sa dating kahit walang datong. Nakakatuwa nga ni at lahat talaga ng mga ninang at ninong ay talaga namang napakalalaki ng sabit ay kakoy parang sarap pare uli magpakasal. Tunay ka nga namang basta maghahawa nga ni sa kasal talaga namang inapaghandaan niya ng lubusan at rin na nga ho ang pinakaihintay ng lahat ay kainan na. At eto na nga pala ang mga handa din sa kasalan. Syempre unang-una hindi pwedeng mawala ang paborito ng bayan ang kaldereta at saka minudo. Meron din nga pala sila ditong potserong baboy, merong fried chicken at saka itong chop suey. At eto rin nga isa sa kalimitang handa tuwing may baysanan, etong imbutido at syempre ang pampatanggal umay, etong atsara. At para naman sa dessert, eto't meron din nga pala sila ditong buko salad. At na rin nga po at kain po tayo dito sa kasalan mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. Anyways, thank you so much. Congratulations and best wishes na rin nga dito sa bagong kasal. Humayo kayo at magpakarami. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.